Good morning, LCFM. Tayo po ay nasa day 5 na po ng ating prayer and fasting ngayong month of January. And I hope and pray that you are having a very meaningful and purposeful na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, sa ating pananalangin at pag-aayuno. Before po tayo mag-proceed sa ating morning devotion for today, tayo po muna ay mag-pray. Thank you, Lord, so much for the past few days ng aming prayer and fasting. We're grateful to you dahil kayo ang nagbigay sa amin ng opportunity na ito upang makipag-communicate with you in prayer and in reading your word. And salamat po, Lord, for all the dealings na ibinigay niyo po sa amin. Lord, it is our prayer na hindi lamang po manatili ngayong linggo yung mga disciplines na aming na-develop, but instead ay maging guiding principles ito as we go through the whole year and as we live the lives na ibinigay niyo po sa amin. Please guide us today. Help us not just to hear, but to also do yung mga pag-aaralan namin ngayong umagang ito sa aming devotion. Be our teacher, be our guide. Guide us with your Holy Spirit, and please guide me as I lead this discussion. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang akin pong i-discuss ngayong umaga sa ating pong morning devotion ay isang very familiar na katuruan mula sa Book of Matthew, sa Gospel of Matthew. And bagamat ito ay very familiar, this is something that we all have some trouble with in applying. What I'm talking about is being disciplined in God's wisdom. I-rate po natin ang ating mga sarili. Let's reflect a little bit. On a scale of 1 to 10, how much did we put God's Word to practice? I-practice ba natin? Isinabuhay ba natin ang salita ng Diyos nitong nakaraang taon? Let's reflect on that. Ang ating pong text ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Allow me to read it to you in ESV. Verse 24, "Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it." Praise God sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang mga verses na atin pong binasa ay ang conclusion sa Sermon on the Mount na ibinigay ni Jesus na mababasa po natin sa Matthew chapters 5 hanggang 7. Matapos ni Jesus turuan ang kanyang mga tagapakinig about the kind of life that will glorify God, binigay niya ngayon, he now presented two choices, dalawang choice na ibinibigay niya sa kanyang mga tagapakinig at ibinibigay din sa atin today. Two ways in which we can respond to God's Word. It is, number 1, to hear and do, or to hear and don't. Ikaw ba ay makikinig at i-apply mo ito? Or pakikinggan mo lang pero wala kang gagawin pagkatapos? Apparently, in their time, in their context, may mga teachers of the law who knew the Old Testament laws very, very well. At nagkakaroon sila ng isang debate o pagtatalo. Ano ang mas mahalaga? Hearing the law or doing it? What was more important? Yun yung kanilang pinagtatalunan. Ang marinig lamang ba? Ang marinig o ang paggawa? At sabi ng ilan sa kanila, mas importante daw ang marinig mo. Dahil paano mo gagawin ang isang bagay kung hindi mo ito naunawaan? However, what Jesus said was, hearing and doing cannot be separated. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pakikinig, pag-aaral, pag-unawa ng salita ng Diyos sa
pagsasagawa nito sa ating mga buhay. Pag tiningnan po natin yung salita na here in Greek, it is also to understand, to heed or ang pagsunod, and to keep. Hindi ito simpleng pasok sa kaliwa, labas sa kanan. Kailangan magkaroon ng pag-unawa that rightfully translates into actions. Kapag naman po sinabi nating doing or to do, it literally means to make or to construct. Something na nahahawakan, tangible, practical. So, pag binasa natin yung phrase na hear and do, the Word of God, ang ibig sabihin pala nun is yung understanding natin must be applied in practical ways that affects all areas and aspects ng ating mga buhay. Hindi lamang nating maririnig at maunawaan, kailangan din natin i-apply ito sa practical na pamamaraan. Itinuro din dito sa passage na ito, tinuro din ni Jesus na kapag ang focus natin ay hindi lamang ang pakikinig o ang pag-aaral, but also ang pagsasagawa ng ating mga natututunan, doon nagiging stable, balanced, deeply rooted, and founded on solid ground ang ating mga buhay. Kahit na ang iba't ibang klaseng mga bagyo, unos, lindol ang dumating sa ating mga buhay, even when various storms, quakes come to our house, meaning our lives, we will remain standing. Mananatili tayong matatag, mananatili tayong nakatayo. Bakit? Hindi dahil tayo ay malakas sa sarili nating kakayahan, kundi dahil tayo ay founded in Christ and His Word. Paano natin ito mai-apply sa ating mga personal na buhay? Una po mga kapatid, kailangan ang intake natin ng salita ng Diyos, ang pagtanggap natin ng salita ng Diyos, kailangan ito ay maging consistent. Hindi natin mai-apply or magagawa ang isang bagay nang hindi natin ito nauunawaan. Ikalawa, hindi tayo dapat maging magaling lamang sa theory. Let's not just be good in theory, let's also be good in practice. Let's be good in theory and in practice. Tandaan po natin lagi mga kapatid, it doesn't matter how much you know until you put it into practice. Kahit anong ganda ng pagkakaunawa natin, kung hindi rin natin ito i-apply sa ating mga buhay, baliwala ang mga ito. Every day, mga kapatid, we should make the decision to build our lives on Jesus, to remain in His love, to obey His word, and help others na marinig at mai-apply din ng kanyang mga salita. Finally, mga kapatid, let me leave you with this statement. Our lives must be founded on Christ, the solid rock, our firm foundation. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa aming pinag-aralan, sa aming short devotion. Lord, tulungan at turuan niyo po kami na kami ay maging deeply rooted and solidly founded on you, our Lord and Savior, and on your words. Guide us, Lord, upang sa buong taong ito, kami ay maging disiplinado sa inyong kaalaman, sa inyong mga kasalita, at turuan niyo po kami paano namin ito ma-share sa ibang tao, lalong-lalo na sa aming mga kaibigan, kamag-anak at mga kapatid na hindi pa nakakilala sa inyo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat, and may we have a fruitful, meaningful time with the Lord. God bless. Tayo po ngayon mga kapatid ay sama-samang mananalangin
Sabayan po ninyo ako sa pagdala natin ng ating mga panalangin sa ating Diyos. Ito po yung panahon upang iukol natin ang oras na ito upang katagpuin siya at patuloy na maranasan ang kanyang presensya. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po ay dumudulog sa iyo. Sama-sama na nagtataas ng aming tinig sa iyong banal na harapan, Panginoon. Kagaya po ng mga nakaraang aming pananalangin, sa mga sandaling ito, hinihiling po namin sa iyo ang patuloy na pagkilos mo sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin na patuloy mo kaming palakasin spiritually sa aming pong mga paglilingkod na ginagawa sa iyo. Una po sa lahat, yung pagmamahal sa kapwa, higit yung pagmamahal namin sa iyo, O Diyos. Yung paglilingkod sa kapwa, higit sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Kung meron kaming mga kakulangan pa sa aming pong mga ginagawa na paglilingkod sa iyo, itinataas po namin ito sa iyong harapan ngayon, Panginoon. Patuloy mo po kaming samahan, patuloy mo po kaming palakasin, Panginoon, spiritually sa aming pong mga paglilingkod na ginagawa sa iyong ubasan, Panginoon. Higit ang mga kapatid namin, nakasabay namin nananalangin ngayon, ang mga manggagawa, ang mga pastor, Panginoon, ang bishop, Panginoon, sa umagang ito, itinataas po namin sa iyo ang aming mga sarili. Nawa, patuloy mo kaming makita, O Diyos, na tapat, na naglilingkod sa iyo, na patuloy na ibinababa ang aming mga sarili, at ikaw ang aming patuloy na itinataas sa aming pong mga paglilingkod. Lord, samahan mo po kami. Kulang po ang aming mga kalakasan, Panginoon, kung ito'y iaasa lang naman namin sa aming mga sarili. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hinihiling po namin na patuloy mo kaming bigyan ng kalakasang pisikal, kalakasang espiritual, upang ang mga gawain na iniatas mo sa amin ay magampanan namin na mayroong kasiglahan, kagalakan, kalakasan, Panginoon. May mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay nangihina. Kami ay naapektuhan, Panginoon. Hindi man sinasabi ng marami, Panginoon. Subalit, alam namin, daman namin sa aming mga sarili na kami, Panginoon, ay dumarating sa pagkakataon na nanghihina, Panginoon. Kaya patuloy kaming nagtataas ng aming tinig sa iyo. Sama-sama, Panginoon, sa umagang ito, na ikaw ang patuloy na kumilos sa bawat isa. Patuloy na iparanas mo, O Diyos, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, upang nang sa ganun, Ama, ang focus namin ay palaging nasa iyo. O Diyos, hindi maiaalis, Panginoon, sa aming paligid ang maraming mga balakid na maaaring pumigil, maaaring makapanghina, Panginoon, sa aming mga paglilingkod. Subalit dahil sa iyo, dahil sa pag-ibig na ipinaranas mo sa amin, sa pagmamahal na ibinigay mo sa amin, at sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan, O Diyos, sa kaligtasan na ibinigay mo, ay naging ito yung pagdanais namin na maibalik sa iyo yung mga paglilingkod na aming ginagawa, yung mga paglilingkod na nais namin na gawin para sa iyo, Panginoon. Lord, samahan mo po kami. Hindi po kami malakas, Panginoon. Nagiging malakas lamang kami dahil sa iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.